Okay, so going up to Baguio from Rosario Tiplex tayo. Kanina galing may lang tayo sa Macdo. It's 66%, 144 kilometers range. Okay, alright, so via Marcos Highway po tayo. Alright, kasi sarado yung Cannon Road dahil doon sa ginagawa sa may Cap 6. Good morning. And ito na ang pag-test kay mini adventure natin na TFSA Candy. Alright, see you later. Okay, so this is it. Ito na yung start no pag-akyat ng bundok. Okay, Marcos Highway. So let's see kung kaya na mini adventure Candy. Nakita ko yung mga bus na medyo mabagal, so mahirap overtake yan pagdating dito sa mga bundok na ganito kasi nga liko-liko. Okay, so first challenge ni EB ni Candy to, diretso pakyat to. So far nasa hour being utilized is nasa 20 to 21%. So pakyat na ito ng Baguio ng Marcos Highway. So far di naman siya hirap. Ito medyo slope down, so nagre-regen tayo habang nag-slope down. Okay, speed is at around 46-50. Okay, another slope pakyat. So far easy peasy, ha? So hindi ka problema si Narita Candy. And actually we're still on the eco mode. Naka-eco mode pa tayo.
So hindi pa tayo sumusubok ng sports mode. So mula na umalis tayo kanina sa Pangasinan to dito, we've been using eco mode. Okay, so far so good. So another slope hill. Nasa 20% usage, speed is at 45. Tuloy kaya nito pabilisin eh. Tignan nyo, packet to see, hindi ko lang siya inaano, pero I can go as high as 57 and even up to 60. Nagko-cruise lang muna tayo, right? So nakita nyo naman, kaya niya packet. Take note, this is already in Marcos Highway going up to Baguio, pero nagko-cruise lang tayo, enjoying the scenic view. So it's around 6 o'clock in the morning. Yeah. Mamaya subukan natin nasa 50 tayo. Walang ka problema. Hindi ko kasi naka eco mode pa. We're on eco mode. So mamaya i-video ko yung part sa Marcos Highway na kung saan yung talagang may mga several kasi na matarik talaga. So tignan natin kung ano yung magiging performance ni. Okay, sige, mag sports mode muna tayo para maka-overtake tayo, kasi babagaran ako sa truck na to eh. Victoria. Yan, Victory, bakit ng Baguio. Overtake. So far so good. Diretso yung kanina papakyat lahat yung pansin nyo, lahat ng papakyat. Pero sa 25% power ang ginagamit niya. Speed is around 47%. Okay, see you later. Ito medyo choke point na naman ito. Tingnan natin kung walang problema. Hindi sila pambira. Sisiw pala to kay Mini Heavy tapos biglang sisiw. Tulin daig pang mga pick-up. Naka-sports mode ako eh. Nakita mo, siningitan ako ng Victory, so inovertikan ko ulit. Kala niya siguro hindi kaya. Ito pa, tingnan natin to. Mahaba-haba ito, tingnan natin. Tingnan natin yung power. May video ka, video mo ako pag overtake. Sige, tignan ko ito kung libre. Tignan nyo, matarik yan pero kayang-kaya naman pala ni Candy. Hindi siya hirap. Nasa 20%, gano'n lang yung power usage niya. Okay, so another choke point. So makikita nyo rito yung mga matatarik, yung mga paliko-liko dito. So for example ito, choke point na naman ito. So nasiraan yung siraan yung truck.
so far okay siya. So overtaken ulit natin to. Solid bird naman. Okay. Wow. Masasabi ko lang dito sa FSK Candy. Wow. I mean, nakailang choke point na ako napakyat dito sa may Marcos Highway, pakyat ng Baguio. I've been overtaking buses, cars. Okay. Then subukan din natin itong mga van na ito. Ito mabibilis itong mga ito eh. Pero let's see how this Candy will perform. I think kayang-kaya niya. Pero let's see. Okay. So far, so good. So far satisfied. Ang challenge actually mamaya is yung pag malapit na sa Baguio City mismo, yung pagkalagpas ng bridge doon na mahaba, kasi diretso paakyat yun hanggang mismong Baguio na. Alright. So sorry medyo yung view natin ngayon is wala kasi foggy. Okay. Alright. Ulit tayo sa mga van. So okay. Overtake tayo ng van. Let's try another one pag libre to kalsada. Yan, luwag. So let's try to overtake. Running at 75, 76 in Marcos Highway going up Baguio City. Wow. So let's try to put it at 80. See, 82. Yan, bilis natin. So for those na may doubt if the mini EV can go up Baguio, okay, ito ulit, overtake natin, no? Oh, definitely we can go up Baguio. No problem. We can go as high as 80 kilometers per hour. Hindi pa masyadong nakapresyon pa ako doon sa linyador. But definitely there's no problem using this car going up and down Baguio City. Okay? So balik tayo sa Eco Mode. Ang ganda, lamig sa Baguio. So we're running at 56, 53 at 19-20%. So ito, paakyat ulit ito, matarik ito. So yung mga biyahero o mga frequent na sa Baguio, alam nyo na siguro sinasabi ko pag matarik. Usually dito yung mga choke point, yung mga matarik mga paliko. So as you can see, wala kang problema kay Mini Adventure Candy.
sa mga gustong bumili ng electric vehicle na medyo ano yung budget, then I think this should be okay. This car should be okay. Wow, ganda ng Baguio. I think this should be okay. It's a budget car. Pero I mean, yung feature niya ganda. Imagine, meron pa siyang cruise control, hill assist, okay, pati yung finish niya maganda, hard plastic, pero definitely the cheap ones I've driven, some of the competition na mini EV, I think dalawang klase pa, and actually kaya ito yung napili ko dahil nga doon sa finish niya. Talagang maganda yung finish nito kumpara doon sa dalawang na drive ko. You can definitely tell the difference na medyo pagdating sa build, medyo mas maganda ito. Okay, even this one, yung kanyang manibela, ganda. Okay, so naka eco mode po tayo ngayon. So nag sports mode lang ako pagka nag-overtake ako, pero ito eco mode, running at 50 kilometers per hour in Marcos Highway going up Baguio, no problem. Okay, kita nyo naman. Actually pag hindi ko lang ma-video kasi isa yung wala na yung mga sasakyan sa likod ko. Yung mga in-overtake natin kanina medyo malayo-layo pa, so ibig sabihin no, talagang medyo hindi naman sa pagyayabang, medyo matulin tayo. Okay, alright, saan na tayo ngayon? Malapit-lapit na tayo eh. Naiwan na yung ano, tuloy may kasabay akong pick up. Pamangkin ko, sabi ko dalhin mo yung pick up, ikaw yung back up ko in case na hindi makakyat, hilahin mo ko. Pero wala, nandun sa likod, naiwan. Tapos tinawagan niya ako pag makita niyo doon sa isang video or the previous video, narinig sa background, kaya tanong niya na ay ano niya na pati yung victory liner na ito in-overtikan to. Okay, but don't do that. Yung ano, kapag hindi nyo kabisado yung kalsada, mga liko-liko, kayo basta-basta nag-overtake. So I've been driving Marcos Highway and Cannon Road many times kasi I'm taga Baguio tayo. So whenever we go down, so we know basically you can say familiarize with the different curves, yung mga pack kung kailan bubelo, ganon. Alright, especially Cannon, kaso sarado yung Cannon eh. Okay, malapit-lapit na tayo sa ano, sa Baguio City. Wala na, naiwan na yung sinasabi kong backup ko. Okay, so kita nyo yun, hindi makita. So yun, mapakyat na naman. So mabagal, may truck. I don't think I need to do a sports mode. Yan, pakyat po ito. So hindi na ako mag-sports kasi useless lang, mahaba yung traffic doon. Pag na-clear yun, then we'll do sports mode. Okay, let's do sports mode. Do some overtaking here. One down.
overtake. So alanganin kasi may curve. So yan o, yan sabi ko may curve, bigla may so be very careful. Solid line. Overtake kasi maraming paliko-liko, blind curve to eh. So think kaya ngayon, and there you go. Okay, so back to sorry kung nagulo. Isang kamay gamit natin. So pasensya na kayo, hindi po tayo expert. Kung magulo itong video ko na to, sabi nga nila, it's the thought that counts. So I'm doing this video para doon sa mga potential buyers siguro, or yung mga interested na to see the power of the Mini EV, lalo na dito sa mga haring araw, taga Baguio or kalapit na bayan up in the mountains. So if you still don't want to invest medyo malaki-laking pera for electric car, kasi nga yung fear of battery life, everything, I think this car should be you can call it sweet spot. Kasi nga yung budget, yung price niya is very cheap, plus the features that you basically needs meron ito. Pati yung backup camera meron din pala ito, although napakalit nito. I don't think you even need a backup camera, but still it's something that's good to have, right? Plus yun nga, meron pa itong cruise control. Okay, so ewan ko, marami nagpapapicture, ewan bakit, ano meron to, so okay, so meron yatang na disgrasya dito. So again, be careful sa mga nagbabiyahe. So mukhang may na-disgrasya. I think may nalaglag kasi merong naghihilaw. Ay, so again guys, be careful sa mga drivers. Okay, subukan natin ulit mag sports mode para ma-overtaken dito truck or itong bus tsaka van, kasi lalo na kapag malapit na doon sa may bridge. Hello. Okay, we'll do sports mode. Try to overtake itong bus tsaka van. Libre ba?
traffic dito sa ano. Ito na yung tunnel bridge, Marcos Highway. So tip ko lang doon sa mga medyo maliit na makina ng mga sasakyan, dito sa may bridge, unahin nyo yung mga nasa harap ninyo muna para makakuha kayo ng buwelo. Kasi pagkalagpas ng bridge, tuloy-tuloy kasi napakyat yan. Pero doon sa mga ano naman, mga big cut SUV, hindi na kailangan ng magbuwelo. Para lang doon sa mga maliliit na makina na sasakyan, mga kotse. Yan, yung bridge na yun, diretso na yun. Suggestion ko, paunahin nyo yung nasa harap ninyo para makakuha kayo ng buwelo. Then go straight. Todo nyo yung buwelo para hindi kayo mabitin. Okay, so unfortunately may mabagal na truck doon sa harap, yung mahaba pa yung ito. So talagang tiis-tiis tayo dito na mabagal sa ano. Pero ganda ng view. Okay, so cruise lang tayo dito sa, okay, cruising lang tayo. Si Tanggol. Ganda ng view. Yan lang. Sorry good fun. Yan. So susubukan natin mag sports mode dito para maka-overtake ng mga sasakyan. Kanina sabi ko to, diretso na kasi dito eh. Pag malagpas nyo rito sa bridge na to, yan, pat, dito diretso ng packet ito. So kung hindi kayo nakabuelo, parang ito kasi traffic, hirapan yung sasakyan ninyo kapag maliit yung makina. Kaya ito yung actually yung gusto ko makita, malaman kung kakayanan ni Mini Adventure Candy itong packet na to, kasi diretso yan. Hindi ko lang makita sa video pero diretso packet. So lalo ni ganito na bitin kasi nga yung power ay mabagal yung nasa harap. So medyo matarik to na diretso doon sa taas. So natin kung kaya niya. Kaya kung yung mga babiyahe ng Baguio, Marcos Highway, traffic po dito sa may bandang harapan na, yung malapit-lapit na sa mismong Baguio. So nasa speed natin 15 lang kasi nga traffic. Parang useless mag sports mode kasi traffic rin lang sa dulo. Mahaba po yung traffic. Gapang. Okay.
natin yung ano, napakaraming nagano doon. So dami nating na-overtake. Wow. So pag makikita yung mga kababae, yung part na to matarik, we're running at 53, 52. Okay, so talaga matarik ito sa mga biyahero. Ito yung direksyon na matarik. So hindi ko na na-video kanina yung pag-clear natin ito sa napakahaba kasi binitawan ko itong cellphone. Pero definitely not a problem sa ating mini adventure candy. So kita nyo naman ito, sinusundan na natin mga path na matutulin ito. Pero walang problema. Naka-sports mode po pala ako ngayon kasi ito yung direction ng matarik kanina lang, so nag-overtake. So balik ko siya sa eco mode. Yan, eco mode tayo. Matarik pa rin ito. Sorry, matarik pa rin ito, pero kaya na niya. 50 plus, oh. Ito yung feel ko nung ano, binili ko itong DFSA candy ko, kakayanin ba niya. So at least answered prayers, no problem. Okay, kaya makyat ng Baguio, easy peasy. Hindi hirap yung makina, hindi hirap yung car. Maximum na nakita ko kanina ng mga ano niya is nasa 30% power usage kapag ano. And we're here in Baguio, guys. So welcome to Baguio.